Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po itutulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Mandawi sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Mandawi. Maimudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas o sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing naso. Dalaygo ang Ginoo sa walay kakapos. Ang ating pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit sa 85 kabanata, ang talata po ay 12. Gagawing maunlad ng Diyos na si Yahweh itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain, bububungang mainam. Gagawing maunlad ng Diyos na si Yahweh itong ating buhay. Gagawing maunlad ng Diyos na si Yahweh itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bububunga mainam. Ang mga halaman sa ating lupain bububunga mainam. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala habang aming patuloy na idinudulog ang kalinisan ng aming puso at kaisipan sa magitan ng banal na dugo ng aming manunubos. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Mandawi sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Mandawi nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Mandawi. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis. 44 na kabanata. Ang talata po ay 6 hanggang 10. Inabutan sila ng katiwala at gayon nga ang sinabi sa kanila. Sumagot naman sila, ano pong ibig ninyong sabihin? Bakit kayo nagsasalita ng ganyan? Ni sa isip ay hindi naming magagawa iyan. Nakita naman ninyo, nakarating na kami sa Kanaan. Gayon may ibinalik pa rin namin sa inyo ang salaping nakita namin sa loob ng aming sako. Bakit kami magnanakaw ng pilak o ginto sa tahanan ng inyong Panginoon? Ginoo, kung makita po ninyo sa sino man sa amin ang kopang sinasabi ninyo ay dapat mamatay at alipinin ninyo kaming lahat. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Naganap na po. Ito po yung gusto ng ating Nulong Jose, na maiwan sa kanya
Si Benjamin. Kaya nakaisip siya ng plano. Ang sabi niya, ibigay nyo yung lahat ng kanilang binibili. Tapos, sabi niya, yung salapi nila, isoli nyo sa sako. At itong itong inuman ko, no, na pila, itago nyo sa sako ng pinakabunso. At alam nyo, matapos yan, kung nakapaglakbay na yung mga magkakapatid, ipinahabol niya at ipinahanap niya yung kanyang inumang pila. Samantalang tayo po ay natatawa sa kanila pong bahagi dun sa mga magkakapatid. Ito po ay lubhang nakatatakot. Ano po? May pangamba sa kanilang puso. May pag-aalala. Pero, sabagat sila po ay mga tapat at sigurado sila na wala silang kinuha, kaya malakas po yung kanilang loob. Sabi, ano yung ibig sabihin? Bakit kayo nagsasalita ng ganyan? Sa isip, hindi namin yan magagawa. Yun nga, yun nga salapi na ibinayad namin sa inyo kahit nasa Kanaan na kami, sinoli pa namin para ibalik sa inyo. Ngayon, sabi niya, kung makita po ninyo sa sino man sa amin ang kopang sinasabi ninyo, dapat mamatay at alipinin ninyo kami. Alam niyo po, yung bet, ano po, yung kapag ang sino man ay nakikipag-bet, ano na uli yan Tagalog ng bet? Kapag tayo ay nakikipagpustahan, ano po, hindi naman talaga tayo pupusta ng maliit. Hindi naman talaga tayo pupusta ng basta-basta. Kung pupusta tayo, sisiguraduhin natin na mananalo tayo ng major-major. Kaya, ang gagawin natin, ipupusta natin lahat. Alam nyo, ito po ay nagpapatunay sa atin na hindi tama ang nagsusugal. Uulitin ko po, hindi tama ang nagsusugal. Bernie, para 20 pesos lang naman yun, yung taya ko. Para 5 piso lang naman, yung taya ko. 10 piso lang naman, yung taya ko. Nako, kahit po sabihin nyo pa sa akin, 5 ang taya nyo. Basta kayo ay tumaya at kayo ay nagsugal, alam nyo po, hindi nyo alam. Lingid sa inyo. Pero kayo po'y napapaalipin sa kasinungalingan ng kaaway. Kasi siyempre hindi ka naman po, well, may mga pagkakataon na malaki agad yung ah, pananakaw ng tukso. Ano po yung sasabihin sa iyo? Ano, magiging milyonaryo ka. Siyempre, sino ba naman ayaw maging milyonaryo, no? So, pagka nakaisip ka ng gano'n, pagka ibinahagi na sa iyo yung mga ganong kwento, at mabait pa yung nagkwento sa iyo, papaniwalaan mo. Eh alam niyo po, sinisimulan yan sa maliliit. At mukhang mababait yung mga mag-aanyaya sa iyo na, sige na, subukan mo lang. 10 piso lang naman to. 5 piso lang naman to. 20 pesos lang naman to. Alam niyo po yung mga uh, pang-aakit ng kaaway, nagsisimula ng maliliit. Hanggang lumaki ng lumaki na yan,
mamamangha ka na lunod ka na hindi mo na alam. Hindi lang po yan sa pagsusugal. Alam niyo po yung paggamit ng ipinagbabawal na gamot, drugs. Yung mga addict, hindi naman niya naging addict agad eh. Yung isang take lang ng gamot, ng drugs, addict na. Hindi. Ano yan, dahan-dahan, inuunti-unti yan. Unti-unti lang, subukan mo lang, tikman mo lang. Yan po ang nakakapandayang panloloko ng kaaway. Tikman mo lang hanggang wala ka ng paraan para umiwas. Wala ka ng kakayahan. At iniisip mo, bakit ko ba ito sinimulan? Bakit ba ako nagpalinlang? Pero wala ka nang magagawa kasi nandun ka na. Nahuli ka na, mga kapatid. Sa lahat po ng gawa ng kaaway, sisimulan niya ang mga ito sa paraan na hindi nakakatakot. Gagawin niya itong may paanyaya ng tagumpay, may paanyaya ng maunlad na buhay. Pero magugulantang ka na lang. Kabaon ka na sa utang. Lulong ka na sa droga. O may mga taong marapat ay hindi mo kasama pero hindi ka na makalayo sa kanila. Mga kapatid, ang salita po ng Diyos ay nagtuturo sa atin na ating ilayo ang ating mga sarili sa mga hindi tamang halimbawa. Lalo na po yung mga taong hindi kumikilala sa Panginoon. Kapag tayo po napasama, alam niyo po, meron akong kilala, di siya nagmumura. Since bata pa kasi siya, lumaki siya na may takot sa Panginoon at yung kanyang mga magulang, sabi sa kanya, hindi maganda nagmumura. At wala siyang naririnig na pagmumura sa bahay nila. Pero, meron siya mga kaibigan na matalas magmura. Na nung una tatawa-tawa siya, baliwala sa kanya. Hanggang hindi niya na nabantayan, nakapagsalita siya, nakapagmura siya, at nagulat yung lahat ng nakapaligid sa kanya. Ano po? At natulala sila sapagkat bakit nagmura to? Bakit? No? At nagtawanan sila. At simula nun, naging gawin niya na pag magbibiro siya na nagmumura siya at nagtatawanan hanggang hindi na pinapansin ng iba. Hanggang hindi niya na napapansin sa kanyang sarili. Alam niyo po, ang sabi niya na lang, bulaklak lang naman ang dila yan. Sa lahat naman ng bulaklak na pwedeng ibulaklak ng iyong dila, bakit pagmumura pa? Bakit imbis na magagandang salita ang sabihin mo, yung mga walang kabuluhang salita? Ano po ang sinasabi natin dito? Mga kapatid, ang lahat ng malaking kasalanan nagsisimula sa maliit, nagsisimula sa simple, nagsisimula sa baliwala lang naman. Huwag mo nang pansinin. Pabayaan mo na. Alam niyo po sa mga bata, ang pagsisinungaling kapag nakakaugalian nila, lalo na pinagtatawanan ang mga matatanda. Uy, galing-galing magsinungaling. Hindi niyo na po mapapansin. Lumaki yung batang sinungaling at mawalang galang na po
Ang ama ng kasinungalingan ay walang iba kundi si Satanas. Kaya kung nagsisinungaling ka, sino tatay mo? Natatawa lang po ako. Pero, di po ba? Sasabihin niyo sa akin, bakit ikaw, Bernie, hindi ka ba nagsisinungaling? Yun nga po, kaya nga po ako natawa. Kasi, anak ako ng Diyos, pero nagsisinungaling ako. E di, joke pala yung pagsasabi ko na anak ako ng Diyos. Dito po papasok yung pangangailangan na tayo'y maging tunay na malapit sa ating amang sumasalaw. At posible lamang ito kung tayo'y mananatili sa kanyang salita. Ilalayo natin yung ating mga sarili sa mga taong hindi nakalulubod sa kanya. At ating ilalapit ang ating sarili sa kanyang anak na tumubos at nagligtas sa atin. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na iyong ipinagkaloob upang kami ay tunay na makadulog, makalapit sa inyong banal na harapan. Ama, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Lalo na po yung pagsisinungaling na aming nakasanayan sapagkat iniisip namin ito'y pangkaraniwan lamang nakasala. Patawarin mo po kami, Panginoon. At ang aming hiling tunay, kami ihatid mo sa katwiran ng aming malulubos. Hayaan mong magkaroon kami ng ganap na kaunawaan sa mga bagay na may kinalaman sa iyong dakilang kalooban. At sa oras na kami ay makagawa, makapagsalita ng mga hindi nararapat. Ang aming panalangin kami po'y paalalahanan mo upang tunay ng aming malakaran ay ang katwiran. Maraming salamat. Aming pag-asa, ang Panginoong Yesus ang siyang tunay na maghari sa aming puso, sa aming kaisipan, upahintulot mo na ang katwiran ng aming malulubos, ang siyang aming patuloy na panghawakan upang kami lumakad sa landas ng katwiran at kabanalan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Mandaue, aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Mandaue ay patuloy na magkaroon ng unawaan, pagkakaisa, pagmamahal, at mula dito, dumaloy ang ugat na upang maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Mandaue. And so we declare miracles. We declare fire of revival. We declare the fullness of your anointing and blessings. Panalangin din po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan amang Diyos sa bawat pagkakataon. Nakikilos ang iyong Santong Espiritu sa bayan ng Mandaue. Ang aming panalangin, magkaroon ng kapangyarihan. Lord, dumaloy ang iyong kaluwalhatian at tunay na mapuno ang Mandaue ng pagsama at pagkilos. We declare the fire of revival. Hayaan mong dumaloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Materos. Kilusan mo po ang mga bayang ito. Mapangyari ang dakilang kalooban mo. And we declare the fire of revival. Lord, dasal din namin ang pag-unlad. Hayaan mong magkaroon ng kaunlaran ng mga bayang ito para matupad namin yung tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the America of age in the height of its kingdom. Lord, tinatanggap namin yung tawag mo sa amin as a she nation. We are declaring that the Philippines is a prince nation of the Most High God. Hayaan mo amang Diyos na maranasan ng aming bayan ang makapangyarihang pagsap
at pangunguna. Ito din ang aming panalangin sa aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Ang aming panalangin maging sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig, sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Lord, ipahintulot mo ng kapangyarihan na dumadaloy sa kanila maranasan ng mga bansa na iyong pinagdala. As we also pray sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, kumilos ka po ng may kapangyarihan upang ang lahat ng mga lingkod mo sa mga bayang ito makaranas ng dakilang pagsama. Kaya din po sa Hong Kong, Macau, Taiwan, sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, America. Kumilos ka po ng walang katulad. We declare the fire of revival. Jesus, as we declare peace over Israel. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataon ito, yaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this no house and not with park, with a new faith and with a flourishing business. In Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God.